Hello po sa ating mga kababayan. Medyo matagal-tagal na po hindi ko napaabot sa inyo ang aking mga pagbati po sa ating mga kababayan abroad. Kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. At siyempre naman ang ating mga kababayan na nandirito sa Pilipinas. Kumusta po? Samahan ninyo ako ngayong araw. Paki-subscribe naman, sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At i-share naman, and like, siyempre. Thank you po, ha? Mga kababayan, naglabas na ang Department of Public Works and Highways sa Office of the Secretary. Naghingi po sa Secretary of Justice ng isang request for an issuance of an immigration lookout bulletin laban po sa former DPWH Undersecretary na si Roberto R. Bernardo. Si Bernardo po ay isinangkot, mga kaibigan, dito sa anumalusong flood control, mga kababayan. Ang papel daw nito ay isa po siyang Kubrador, anak ng tinapa. I do not know kung siya po ang nangungontrata o siya po ba ay nangungulikta po lamang. Mga babayan, para mas maliwanag, babasahin ko itong isang request for an issuance of an immigration lookout bulletin order. Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, Office of the Secretary. Siyempre may address po, DPWH Central Office, Bonifacio Drive, Port Area, Manila. Bagong-bago lang po talaga. Ito'y dated September 9, 2025. Naka-address po kay Honorable Jesus Crispin C. Remulla, Secretary, Department of Justice. May address din po, Padipaura Street, Ermita, Manila. Siyempre may zip code na 1,000. Subject: urgent request for an issuance of an immigration lookout bulletin order. Sabi po dito, Dear Secretary Remulla, in compliance with the directive of the President, the Department of Public Works and Highways, DPWH 6, the assistance of the Department of Justice, and request the issuance of an immigration lookout bulletin order, ILBO, against former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo. An investigation is being conducted on DPWH officials and key officers of construction companies allegedly involved in ghost projects and or substandard construction of flood control projects. The timely issuance of an ILBO or ILBO is of utmost necessary to enable the current investigations to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. In addition to the issuance of the ILBO o ILBO, may we further request the Department of Immigration be instructed to immediately inform the DPWH and other law enforcement agencies of any information regarding the impending travel of former USEC, meaning Undersecretary Bernardo. Should there be any clarification on the foregoing, Attorney Hel Tumaluan Ali, Director for Legal Service, may be reached through her mobile number, inirespond nila, and email address at bakit po iniris at tinabunan po ito. Anyway, linabas nila pero iniris at tinabunan. Very truly yours, may nakaperma, Vivencio
Bidison Secretary. Okay. Mga kababayan, bakit po ito lumabas? Itong si Bernardo po, lagi po itong napangalanan na isang opisyal o dating opisyal daw ng DPWH ang isa sa mga involved persons, mga kababayan. Isa lamang po sa napakaraming involved persons, mga kaibigan, dito na kailangan talaga ang kanyang presensya. If I were Mr. Bernardo, ako po'y lalabas at sasabihin ko kung ano ang nalalaman. Kung ano ang nalalaman ko. Kagaya ng sinabi ni Mr. Curly Diskaya na lumabas sila, mga kababayan, at sinabi niya ang totoo at sa walang takot po. Ibinulgar niya, pinangalanan, gumawa ng affidavit under oath. Ibig po sabihin, kung hindi po totoo doon sa kanyang sinumpaang salaysay, ay magkaroon pa siya ng separate na kaso bukod pa doon sa kasong kaharapin niya, mga kababayan, dito sa isyu ng flood control controversy. Ito si Bernardo, mga kababayan, Undersecretary Bernardo, even sa Senate investigation sa Blue Ribbon Committee, the previous Blue Ribbon Committee, mga kaibigan, na hinawakan po ni Senator Marcolita. Ngayon, bago na. Pinalitan siya ni Senator Ping Lacson after nga po na nabunyag yung mga pangalan, mga kaibigan, sa pangatlong Blue Ribbon Committee hearing. Nabunyag doon sa affidavit ni Mr. Curly Diskaya na isa sa mga tinumbok niya, mga kababayan, ang napakahirap mapangalanan po nila na pangalan, kagaya ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Saldi Co. Pero sa walang takot, mga kababayan, sinama niya sa kanyang affidavit at sinabi niya doon na mayroong taga-kulikta sa kanya ng yung share po. I am not saying na siya. Pero base sa affidavit, mga kababayan, sinabi ni Mr. Diskaya na siya po ang lagi pong pinapangalan. Laging nasa bunganga nung isang kausap niya na magbibigay sila ng para sa taas during the time ng nangungulikta po ng kanilang share. O sabihin na lang natin komisyon na hinihingi doon sa kontraktor, mga kaibigan. Kaya po, hindi ko rin sabihin na hindi totoo. Hindi ko rin sabihin na totoo. Pero, meron bang maniwala, mga kaibigan, na itong mga ito ay silang personal mismo ang kumuha ng kanilang share, kung totoo man? Walang maniniwala na sila personal. Wala rin maniniwala, mga kaibigan, na ibibigay nila personal yung kanilang mga account. Ano po? Wala rin maniniwala. Okay? At siyempre, mas madali, mga kababayan, sabihin, wala akong party dyan. Wala ako. May drinag lang ang pangalan ko. Name drop lamang po. Diba? Ito, mga kaibigan, balikan natin ito si si Yusek Bernardo. If I were Yusek Bernardo, lumabas niya at sabihin niya ang totoo. Mga kaibigan, kagaya ng sinabi ni Mr. Diskaya, na pinangalanan po niya kung sino yung mga tao na nakabinipisyo po
doon sa mga kontrata. Nakabenepisyo sa kanilang mga transaksyon. Hanggang sa umabot, mga kababayan, na ang kanilang mga proyekto, mga kababayan, questionable. Ano bang proyekto, mga kababayan, na hindi maging questionable kung halos ang may iwan na halaga ay kukunti lamang? For example, doon sa mga laging lumabas na istorya, mga kaibigan, during sa investigation, aabot kuminsan ng 30%. Okay? O sabihin na lang natin, hindi madalas ang 30%. Sige na po, pero may 30%. Sabi ng kontraktor. Mga kaibigan, 25%. Okay? May statement pa si Mr. Diskaya ng mga previous Nasabi niya, mga kababayan, yung 25% wala pa sa kanila. Yung pong taga-kulikta. Ano po? So kung wala pa sa kanila, naturalmente nagpaparinig. Kung ikaw ang nasa sa kanilang lugar po o poder, hindi ka ba magbibigay? Ibig sabihin, aside from 25, magbibigay pa sila ng kung ilang percentage, mga kaibigan. Kaya po, yung plus, marami pa yun. Si Senator Marcolita, mga kababayan, meron siya mga computation na plus. At hanggang sa maiwan sa amount, mga kababayan, aabot na lang ng something like 45%, o 35 to 45%, mga kababayan, ang maiiwan para sa project. Paano ang project maging matibay? Kaya nga po, yung ibang mga flood control, mga kababayan, kung hindi man natapos, inumpisahan, hindi natapos, yung iba, talagang substandard, ang masakit pa, meron pa talaga, mga kababayan, ghost. Wala po talaga doon, pero bayad na. Di ba po? Kaya mga kaibigan, ito, if I were Mr. Yusek Bernardo, come out in the open. Harapin mo, kasi na ano na ngayon para bang nagka-windang-windang na mga kababayan, imbis na malapit na at papuntang tumbukin na talaga, mga kababayan, ang mga utak ng mga kalukuhang ito, ay napahiwalay na naman ang issue ngayon. Sana po hindi po malito at sana po hindi ito mga diversionary tactic, mga kababayan, ngayon. Kasi po gusto ng taong bayan talaga malaman. Wala po, hindi. Matagal na narinig natin yan, mga kababayan, hindi bago yan. Kaya hindi pwedeng sabihin, mga kaibigan, na walang mga nangyayaring ganito. Matagal nang narinig natin yan. Na mayroon talagang milagro diyan sa DPWH, mga kababayan. At matagal na rin nating narinig na yung mga politiko po, meron silang share. Ika nga. Matagal na yan. Hindi yan bago. Di ba po? Hindi bagong narinig. Kaya nga po sinabi ko, blessing in disguise na bumaha po. Blessing in disguise na bumaha. Lumabas, mga kababayan, ang matagal ng mapagdududa ng taong bayan. Na linuloko lamang tayo. Masakit lamang po. Kasi po, ang daming Pilipino na naging biktima. Yun lamang po ang masakit. While ang daming mga biktimang Pilipino nagpapakasarap itong mga hinayupak na ito, mga kababayan, doon sa mga share nila sa budget ng flood control na yan. Para kay Mr. Yusek Bernardo, lumabas ka na po, sabihin mong totoo. Huwag kang matakot. Mamamatay ka man kung halimbawa sa buong
120 milyong Pilipino na parang kalaban kayo. Kung sabihin mo man ang totoo, siguradong iilan lamang ang pwedeng tumbukin na sila po ang naging may interes sa iyo kung sila'y papangalanan mo. Tama po? For your comments, just write it down below at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Paki-share, like, and don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.